Sana all. Gago inyo, mga tanga! Bakit tayo natatawa? Alam nyo na. Ito, panoorin muna natin. Nitong nagdaang taon at buwan, hinarap natin ang mga hamon ng kalikasan. Malalakas na bagyo, Nginig. kakasunod Wala, ng ito, dalindol, pagputok ng bulkan, at mga pagbaha. Sa gitna nito, naging matibay na sandigan ng bayan ang ating mga military at uniformed personnel o MUP. Paano yung EDCA? Di rin nawawala ang banta sa ating seguridad. Ngunit panatag ang sambayanan dahil nandyan ang ating kapulisan at kasundaluhan. Ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin kahit kaakibat nito ang mga banta sa kanilang kaligtasan. Sa lupa, tubig o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na magsakripisyo ng inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Kasama rito ang lahat ng military and uniformed personnel mula sa Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections, National Mapping and Resource Information Authority. Ito ay ipapatupad natin sa 3 tranche sa January 1, 2026, January 1, 2027, at January 1, 2028. Bukod pa riyan, 3 tranche. simula January 1, 2026, ang subsistence allowance ng lahat ng MUP ay magiging 350 pesos na kada araw. Naniniwala ang administrasyong ito na ang mga nagtatanggol sa bayan ay nararapat rin protektahan ng pamahalaan. Makatarungan sahod at sapat na suporta, ito ang handog ng sambayanan sa ating mga tagapagtanggol. Mabuhay po kayo. Natatakot na yan. Kaya ganyan. You could imagine. 3 years. After 3 years, ganyan yung sinasabi mo. Bakit kaya? Akala ko ba sabi ni Browner, walang umuugong na kudita. Kasi talagang, yung pledge, honor ng AFP nasa konstitusyon. Ba, parang merong panunuhol dito di ba nung kaupo mo, maalala ninyo ito? Ito. Ni Department of Finance Secretary Benjamin Jokno na isinusulong umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbabago sa pension system ng military at uniformed personnel o MUP sa bansa. In short, magbabawas. Magbabawas ng pension. Maaaring hindi na kayanin ng pamahalaan na masustenahan ito, kaya nagkaroon anya ng pangangailangan upang baguhin na ang sistema sa pamamahagi ng pensyon. Dagdag pa ni Jokno, nag-a-average anya sa 40,000 pesos ang buwanang pensyon ng mga MUP. Sa katunayan, naglaan na anyang pamahalaan ng 120 billion hanggang 130 billion pesos ngayong taon para sa nasabing pensyon. Nabibigatan na daw yung gobyerno. Pakinggan po natin ang pahayag ni Finance Secretary Ay, pabigat daw kayo mga sundalo. Benjamin Jokno. So there will come a time when the current budget will only be about one third or one fourth of one-third bawas money that we're paying for the pensioners. Okay, so we have to really address that issue. It's not sustainable. Hindi raw sustainable. Alam nyo nung panahon na yan, 2023, si VP Sara nandyan pa rin kay Marcos. Kaya kahit na maraming mga kasundaluhan ang na disappoint, wala silang magagawa. Biruin ninyo, magko-contribute ang sundalo ng contribution. Kumbaga parang magbabayad sila ng contribution nila, tapos doon mapupunta daw sa pension nila. Ibig sabihin, yung sundalo pa rin magbabayad ng kanyang pension. When in fact, dapat yan, nasa gobyerno yan. Pero, anong gagawin? Magbabawas na raw ang gobyerno kasi hindi sustainable. At ano pang sabi ni Jokno dito? If this goes on, there will be a fiscal collapse. May fiscal collapse daw. Pag tuloy-tuloy at hindi gawin yan. Pero
Saan ka nakakita? Anak niya nga, anak niya, mana-mana sa tatay sa korupsyon. Tingnan ninyo. Pork Barrel King. Pork Barrel Kings. Sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Grabe, no? Ayon sa Malacanang, bukas naman ang First Family sa anumang lifestyle check. Nagbabalik si Maricel Halili. Wala mong pinagbabawas sa lifestyle check. Open po, even before. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanya buong pamilya handa raw sa lifestyle check. Yan ang sinabi ng Malacanang sa gitna ng inilabas na report kamakailan ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Tinawag dito na Pork Barrel King sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Base sa PCIJ report, pinakamalaking bahagi ng tinatayang 1.2 trillion pesos allocable funds ng DPWH ang napunta raw kay Sandro Marcos. Sa loob ng 3 taon, umabot sa 15.8 billion pesos ang napunta sa distrito ng Presidential Son. Halos doble yan ang allocable funds na nakuha ng Rizal 1st District. Tignan ninyo, ayan Ilocos Norte, ang population niya, 320,000. Sa 1st District ng Rizal, ang population niya, 1.2 million. Ang dami ng tao. Pero yung allocable funds niya, 7.8 billion. Kay Sandro, 15.8 billion. Wow. Ibabase sa populasyon, halos times 4 na mas malaki ang distrito ng Rizal. Natanong ang palasyo kung ano ang masasabi ng Pangulo tungkol dyan. Nabasa na po ng Pangulo ang nabanggit na report or pag-uulat ng PCIJ. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Grabe, nung vlogger ka, hindi ka ganyan Marcos? Aba? Wala pang sagot tungkol sa PCIJ report si Congressman Sandro. Bukod dyan, hindi rin pinalagpas ng PCIJ ang umano'y allocable funds na napunta kay dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Ayaw magpinsan. Martin Romualdez. Magtito. Sa datos, pumangalawa siya kay Sandro Marcos sa pinakamalaking pork style. Pero ninyo, pumangalaw pala si Martin Romualdez. Tinalo pa ni Sandro. Allocation mula 2023 hanggang 2025. Umabot ito sa 14.4 billion pesos para sa kanyang distrito. Gaya ng distrito ng Presidential Son, mas maliit na distrito ang hawak ni Romualdez pero mas bababa ang nakuhang pondo sa ilan pang mas mataong lugar. Tikumpa ang bibig ni Romualdez dito. Noong Agosto. Grabe, mga pork barrel. Kumbaga alam niyo ito, bawasan nila ang pondo ng AFP, bawasan nila yung pension, o babayaran nila yung mga sundalo sa kanilang sariling pension dahil kung tuloy-tuloy daw nakukunin sa pondo ng gobyerno ang pension, magkakaroon ng fiscal collapse. Pero sa kanila, tingnan nyo, trilyon, 1.2 trillion. Diyan sa magtito na yan. Tapos ngayon, bigla kang magdadagdag sahod na parang may something. Kung magbabasa tayo ng comments dito, sabi ni Sky Vader, tinahas sahod para kakampi ang pulis at militar. Maraming salamat, mahal ng Pangulo, sa defense at medical, yung dapat ang taasan na budget. Kaya nga, yung ating sa ating PhilHealth, sa ating Department of Health, yun dapat healthcare natin na unahin natin. Ano pa? How to tell that you are afraid of a coup without saying that you are afraid of a coup. Ayan, taasan mo yung sahod. After 3 years. Sabi nila, bakit si Duterte? Di ba tinasan? Mamaya, puntaan natin yan. Sabi naman dito ni Erwin, sana itaas din ang sahod namin mga nurse. Dapat, now we know kung bakit Armed Forces of the President and the Armed Forces of the Philippines, sir, pag binawas lahat ng requirement 15 to 16K lang iuwi sa bahay. Ganun? Ang baba naman pala.
Bukod dito, sana po tutukan din ng mga kurakot at ipakulong, ipabalik ang mga ninakaw. Hindi sweldo ang problema sa AFP, lalo na sa Coast Guard at Navy, kundi kawalan ng malasakit sa trabaho at tapang. Imbis na proteksyonan ang masyado silang abala sa pagbahanap ng alibay dahil takot gampanan ng kanyang tungkol, kulang sila sa kagamitan, kulang sila sa sahod, kulang sila sa healthcare din. Puro na lang sila. Paano naman yung mga ordinary manggagawa? Tuhulan time na po. So marami pang mga dyan. Marami pang mga negatibong comments with regard to this. Ngayon, let us take this for example. Itong si Hakuba, Jerome Hakuba, na nagpasalamat kay Marcos Jr. at tinuring ng mga iba na hero daw si Marcos kasi sinalba daw ito. Pero may history ito. Aalamin natin. Mr. President, sir, maraming salamat po, sir, sa inyong pronouncement na ako po ay inyong i-extend sa aking serbisyo. At maraming salamat din po, sir, sa extend sa serbisyo. Promotion at sa inyong tiwala sa akin na ipagpatuloy pa rin ang aking serbisyo sa kabila ng aking kapansanan. Kaya sino po ba naman ako na tumanggi o mag-disobey sa aking Commander-in-Chief. Kaya kung noon ay ang ating former President ay in-extend din ako. Former President, ulitin. Noon ay ang ating former President ay in-extend din ako sa serbisyo. At ito din po ang inyong ginawa. Kaya sabi ko na ito ang mga Commander-in-Chief na may pagmamahal sa mga kasundaluhan. Iyon ang akala mo. Ito, nabanggit niya yung former president. Kaya inalam natin hindi pala ito bago. Nagkataon na merong video itong si Hakuba na nag-viral. At dahil may nag-viral, saka binigbiyang pansin ni Marcos Jr. Kung hindi ito nag-viral, wala siyang pakialam. In short, ang ginawa niya dito, PR stunt lang. Dahil nakita ng buong Pilipinas at buong mundo ito, sa kanya binigyang pansin. Pero, 3 years na to Kung hindi ito nag-viral, walang mangyayaring ganito ngayon. Kasi kung ito nag-viral siya sa kapinansin ni Marcos Jr. Pero ito, after na injure sa action sa Marawi, bumisita kaagad si PRRD. Hindi niya, 2016 to sa Marawi, wounded in action. Bumisita agad. Walang nag-viral na video. Common na sundalo lamang, pero binisita niya. At ito yung unang pagkakataon nagkita si PRRD at saka si Hakuba. Tingnan natin. Nakiusap si Hakuba dito, Bigyan niyo naman ako ng trabaho. Parang gano'n ang sinabi niya. Yan. Ayan, yan, yakap. Oh, hindi ba? Sir, yes, sir. Sir. O, di ba siya yan? Hindi ka na po biyan. Parang gusto ko pang magtrabaho, sir. Parang gano'n. Sabi ni PRD, magtrabaho sa akin. Pagaling ka lang. Pagaling ka lang. Ako naman kung ano. Pero mayroon akong programa para sundalo na Oh, diba?
At hindi lang yan. In-invite pa niya lahat ng mga yang wounded na yan for dinner. Panoorin natin. Sarah Brightman, nanapin niya. Ang taas ng boses ng babae yan. By the way, before I forget really, I brought with me, humingi ka kasi Jerome at yung isang kaibigan mong si, naghingi kayo ng laptop. So, nandito yung laptop mo. Kumain ka muna, baka sige ka ng laptop, gano'n ang ginagawa ng lahat eh. Nanghingi ng laptop, binigyan. Nanghingi ng relo, binigyan. Si Marcos Jr., hiningi yung relo niya, na pinahiya niya yung nanghingi. Yung, sana yung dalawa, ibigay mo sa kanya pati ano. Pati siguro kotse na. Pati kotse. Sali mo na. Oh, pati kotse. Ang hiningi lang, laptop. Dinamay pati kotse. Where's the other one? Especially treated si Jerome dito. Ay, ikaw? Oo. Tsaka may dala akong wheelchair na electric to, ha? Huwag mong ibunggo to. Huwag ka rin sa hagdanan. Diyan ka lang sa baba. It's an electric wheelchair. At sino ko yung may gustong kailangan, baski tuhod lang yung maliit na sugat, gusto mo lang magpasyal-pasyal, ayan, patakbuhin mo. Okay, but he has to learn, parang drive lang yan eh, yung parang manubela. But it's sana, ayan, ang wheelchair na sa likod. Sa uli mo yan doon sa doktor mo, sabi mo, pangit yan. ito na, ayan, drivean mo yan. Parang manubela lang. Ganun mo lang. Ito naman sa paa. So, nawalan ng paa. Wag na muna tayo mag-speech, mag-istorya na lang tayo. Oh, sige, ito, dare natin kay Marcos Jr. Wag lang si Jacoba. Oh, ito rin naman. Sige nga. Porque nag-viral si Jacoba, si Jacoba lang binigyan nyo. Wag na muna tayo mag-speech, mag-istorya na lang tayo. Careful, ha? Careful. Ramdam mo talaga yung malasakit, no? No. Wag mong, antayin mo lang yung ano. You will be ready for that. Mahal kaya niyan. Parang sasakyan. Matic. Baka may control mo, ha? Alalayan mo lang. Where's the technician? Ano to, Bong? Tatakbo na o... Baka makurintihan pa ang puwit niyan. Mas madoble ang problema natin dito. Ayan. Bantay, ha? Parang forward mo lang. Binibigyan talaga ng ample time ni PRRD, no? Instead na mag-speech. Alam mo yung hindi siya very formal, yung parang yung ginagawa ni Marcos ngayon na very formal. The Philippines, speech ng kung anong pinagsasabi, nabuboard naman yung mga nakikinig. Ito parang very casual na may parang pamilya baga na inaalalayan yung wounded na kanyang anak. Ganun. Hayaan mo. Sekretary lang naman pati yung Senate President niya. Bunggoy. Bunggoyin mo na yung Senate President. Tapos side, ganon. Ganon lang. Galing. Sanay ito. Sanay. Atras. Kita mo kung magpisil ng ano. Parang ano, ho? Ganyan ka. Upo ka dyan. Makinig ka na lang. So,
ang ano kasi, you know, we know how to pay our debt of gratitude. Yo. Kayong lahat, actually heroes na kayo. Walang problema yan. Kaya most of you will go back. Nandito si Ermi. Hindi lahat kasi na kasi yung iba hindi naman talaga wounded eh. Unlike si Jacoba at saka yung isa na to, nawala ng mata, ng paningin at saka yung paa. Ermi Gutierrez, siya yung may-ari ng trust trade. Alam mo niya, sabi niya, yung mga sundalo doon, meron siyang proposal. Magbigay siya ng baril sa inyo, Glock 30. Wow. Kasi Duterte, Glock 30. Glock 30. Bigyan niya kayong lahat. Libre. Wow! Isang matino na tao. Hindi niya nagpabili ng paltik kagaya sa iba. Customized pa yan, ha? Baka magagalit yung huwag niyo sabihin na. Sa Danao lang yan. Do 30. So, wag naman tayo ng speech dyan. What I really plan to do is, yung na-release ko na yung kanina, well, for release na, yung 4.6 billion wow. sa mga byuda at yung mga generals na retired man. Pero para sa inyo, we will continue the assistance financially. Ngayon, kagaya mo, babalik ka man sa serbisyo, so, may Glock ka. At wow. kaya kung matagal pa yung medalya na yung promotion, I mean, I can hurry up. Wow. Sana. Di ba? Hindi, sabi kasi, buti pinromote ni Marcos itong si Jacoba. 2016 pa lang si PRD, pinromote na itong mga wounded sa action na to. Bilisan mo para ma-promote na kayo. Wow. So yung... Grabe, pwede, no? Delphin, diretso na sila general lahat? General. I mean, ramdam mo talaga ang pagmamahal ng isang commander-in-chief. Parang tatay mo na lang. Huwag na natin patagalan to. Yung hero ba naman ito? Hero. Tapos yung hero ako, di gawin mo akong general. In the sight of the Filipino people, you are all generals. Tama. Kaya ako, pag magsaludo ako sa inyo, wounded in action, sinasabi ko, nagsasaludo ako, so mauna kang bumaba sa kamay. Diyan ang respeto ko sa inyo. Hindi ang ginagawa ng iba. But then, maunang bumaba ng kamay. I usually bow to, baskin sa ang crowd naman, nagbabaw ako. But to salute the wounded, ay talagang ako ang naunang magsabi, I salute you, sir. Tapos, kung hindi mo ibaba yung kamay mo, may isang sundalo, nagtinginan na kami, sabi, ano gawin natin dito? Mahiya siya, out of respect, siguro. Ayaw ibaba kasi, commander-in-chief mo yan eh. Bakit ako mauna? Sabi, baba mo ng kamay mo. Sabi niya, hindi sir, ako na. Sabi ko, hindi ko rin baba itong kamay ko. Para natin buwag dito ng dalawa. Baba mo yan. Well, ang importante kasi, what bothers you, lalo na kayong may mga pamilya, anak ninyo. Alam ko yan. Baski sino. Tayo, one day in our lives, ganun lang. Nandiyan na yan. Kung mabuhay ka, mag-abot ka pa ng valor dyan kung ginusto ninyo. But ang inyong problema is ang pamilya. So alam ko yan. May iwanan. May programa ako sa lahat. Well, of course, I promised you next year, dito man si Senator, huwag ka lang sana ipasubo kita. But I want you to promise us na dublado naman yung sweldo lahat, police pati sundalo. Dublado. Na I will start yung State University o the nearest, yung high school, national high school, i-accommodate ito sila lahat para sa mga ano yan. Talagang matitrain mga anak ninyo.
Or if exceptionally bright, they can choose we'll have a special category. Grabe na yung pamilya, provided na talaga. Siguro for yung mga IQ umaabot na ng 102, mga bright talaga yan. So sayang makapakinabangan ng bayan. So they will enjoy scholarship. So long term yan, ipasok ko na yan ngayon. Walang ganito si Marcos eh. Panay pa PR move lang nung nag-viral lang si Jacoba sa kanya. Ay, nako talaga. Mintras. Pero noon, binawasan niya yung kauupo niya, binawasan yung pension. Ako pa ang... Tapos ngayon, may guts siya na magdagdag ng sahod daw. Wow! Ang presidente. So, yan ang masasabi. So, libre ang edukasyon, kindergarten hanggang college. Okay na yan. Balik ka na, bahala na mamatay. Okay na pala. Okay. Basta safety lang ang pamilya. Tayo, alam natin kayo alam ninyo. Pagpasok mo pagkasundalo, alam mo na one day talagang tatamaan ka. Pero yung kalaban, tama man rin. Ang inyo dyan is that you have to serve the country well. And even... Grabe yung pagmamahal niya talaga, no? Talagang prioritize niya yung family. Kasi you can never know kung kailan yung isang paa mo lagi nasa hukay. In fact, dalawang paa mo nasa hukay na yan. Alam mo na from the start. Yung bang immediate na yung iniisip mo yung family in case got the wounds, yung iba sa pagkamatay. Malaki ang respeto ko dyan sa inyong lahat. Kaya ako nagasalot. Hindi ginagawa ng ibang presidente yan. Pero yan ang respeto ko sa inyo. Again. So, yan lang dapat pag-usapan natin. Ang buhay ng sundalo, kasi kung papasok ka ng gira araw-araw at buhay ka naman, wala kang problema. Kung isip, high moral ka, lalo na pag naka-score kayo ng marami. But at times, huwag mo naman sabihin na ikaw na palagi tayo. May disgrasya talaga yan. So there's always a drawback somewhere if there's fighting. But I assure you na kung ang sundalo, pag nasagot, nasugatan, o medyo may tama na talaga. Gaya ni Jerome, I want him to study Braille. Kasi kung mamaster niya yan, and even somebody na reading him the books, the Supreme Court might consider him just answering in oral. Kung ano yung ibinigay doon sa bar examinees, basahin lang rin sa kanya na kasi kung makumpleto mo yan, kausapin kung alma mater, kung San Beda. Wow. Pa-enroll kita sa College of Law. Wow! Matuto ka na magkanta para kay Buccelli. Magkanta. Para makuha natin yung magaganda niya. May pahawak-hawak pa yan sa iyo eh. Tignan mo, pag marunong ka ng kumanta. So I want you to get another, to travel another mile sa buhay mo. Mag-aral ka na mabuti, sabi ko. Total, swerte ka na. May nakita ka naman ng, hindi ka pa ng bulag. Kompleto ba yung nakita mo? Nakita mo sila lahat? Di hawakan mo na lang ngayon. Ganun, pareho lang yan eh. Pag hinawakan mo, alam mo na yan kung ano. Parang babae yan. Don't get too sentimental about it. Kasi there is life after being wounded. Kanya-kanyang swerte yan. So, binigay ng Diyos yan sa iyo. It's only God that can answer you. I cannot. But I am sure that dito kami, hindi ka namin pababayaan. Sa Davao ako. Hindi po yan pangako lang ha. Kasi 'di ba binanggit? Binanggit ni Jacoba. Anong sabi niyo ulit? Yung ginawa, kaya masasabi ko, President ay in-extend din ako. Sabi niya ulit? Ay ang ating sa aking Commander-in-Chief. Kaya kung noon ay ang ating former President ay in-extend din ako sa serbisyo. Ano ulit? Former President ay in-extend din ako sa serbisyo. In-extend din ako sa serbisyo.
At ito din po ang inyong ginawa. So, hindi po fake news. Ngayon si Mayor. Kaya ang Davao maganda. Patay naman lahat, pero maganda. Kamatayan ng putang ina mga yung buisit. Sabi ko sa kanila talaga, kriminal, umalis kayo dito. Mga durugista, umalis kayo dito. Lahat kayong ganun umalis. Pag hindi, patayin ko kayo. Ang problema, umalis sila ng Davao. Pumunta sila ng sentro. Dumami. Kaya nung naging presidente ka na, malawakan na. Wala nang mapupuntahan yung mga yung mga kriminal. Yung iba pumuntang Amerika, nagtago doon. Yung addict, yung drug lord na mayor ng Iloilo, tumakbo na palabas ng bansa. Dati kasi nung mayor pa ng Davao si PRRD, lumabas lang sila ng Davao. So, nagkalat sila sa mga iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nung naging presidente siya, saan na sila tatakbo? Siyempre yung mga maliliit, siyempre wala silang choice kundi yung oplantokhang magbago sila o hindi, nasa kanila na yon. So maraming nagbago. Maraming natakot. Nagbago na sila. Yung iba na kalakaran na ayaw magbago, lumabas ng bansang Pilipinas, siyempre may pera sila eh. City Director si Secretary Goy Lito, patay lahat. Doon naubos. Demandado naman kami lahat. Sila. Do you know, recommended sila for dismissal 27 police officers. Kaya ako nagwala eh. Sabi ko, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na may sundalo, may pulis, magpunta ng kulungan dahil sa nagtatrabaho. Kalukuhan yan. Kalukuhan yan. Huwag kang magtakot. Basta trabaho. Isang pirma lang yan. Ano? Pardon. Nandyan sa konstitusyon. Totoo. Wag sumunod ka lang. Wag kang gumabimahin ng iba. Anong sinabi sa iyo, gawain mo to, gawain mo. Trabaho. Wala kayong problema. Pailan kayo ng kaso, talo kayo sa korte. Dali. Kunin mo dyan kay buong yung signed na yan, lahat, ganun kapal. Pinirmahan ko na dati, pardon dito, pardon doon. Tangin. Buisit. Pardon dito. Sa trabaho tayo, trabaho. Protektado kayo. Lahat. Lahat basta nagtatrabaho. Wala kayong dapat. Grabe, no? Yung marinig mo sa Commander-in-Chief mo na protektado kayo. Lahat. Huwag lang kayong umabuso. Magsabi kayo na mapilitan kang mag-rat-rat dyan, may tinamaan ng 10 magandang babae, magalit ako. Bakit ang maganda ang pinili mo? Pero yung kasalanan, mababaliwala yan. Basta in the performance of duty, there is really no problem. And to think that, hindi natin trabaho yan. Pato mabuti na rinig lang. Bakit balutin pa ni bato yung patay? Hindi ba trabaho ng sundalo o pulis yung gawa ka ng mami dyan? Hindi mo mami, nabalot siya. You're wasting your time. Isang bala lang yan. And you know, when you are in a war, in the coming days, it will be hard for us to, pero tandaan mo, huwag kayong pumunta ng gira na may galit ka. Professional gano'n. Gano'n. Hindi natin. Isang bala lang. You save ammo there, do that. Kalukuhan mo. Gobyerno tayo. Kasi huwag kayong pumasok ng gira na may galit kayo. Putang ina, nandito bala. Magdidisgrasya. You begin to, you waste your resources and you are inviting danger. Grabe yung mental advice ni PRRD, ano?
talagang tagos at papasok talaga sa ano. May tatay ka talaga. Yung malasakit. Saka parang psychologist na mag-advise eh. Totoo nga naman. Siyempre, pag kahit nga sa simpleng laban lang, pag papasok ka sa ring, tapos punong-puno ka ng emotional ka, most likely matatalo ka kasi doon ka nakakonsentrate sa emotion mo. Whereas kung focus ka lang, likely talaga mananalo ka. Kung ano yung tinuro sa inyo sa training, yun lang. Pero pag umabot ng panahon, ay, sabi ko, lahat naman tayo. Ang importante lang, alam namin na ang asawa mo protektado. Alam namin kung ilang babae ang pinanganak mo pa kasi kawawa eh. So, ilan ba ang asawa mo talaga? Huwag mo akong bulahin. Just tell me the truth. Kasi tulungan rin natin yan. Pati pala yung kabit, tulungan din. Kamihan yan, police. Police eyes. Namatay ang police, 3 pamilya minsan. Kasi walang ginagawa ang mga buang ko na mag-parking dyan sa mga barbar. Lahat na magaganda, kanila. Ay, nako. Lahat naman ng kompromiso. Yung mga tao nila parang kasama kayo doon? Ang tao. Dapat sabay tutok sa pogi eh. Police. Usually yan, 2 asawa niyan. Mag-iyak. Sama si Bato. Sabay si Bato. Ilan ba yung kanya? Sama tanong nga. Well, anyway, seriously now. Okay, go back and fight. Kung soldado ka, alam mo ganito. Papiliin ka. Sundalo ka, tumawid ka dyan sa Edsampu, tapos nasagasaan ka pa ng, yan ang gusto mong kamatayan? Ako, kung ako ang sundalo, gusto ko mamatay ako dyan sa ratratan tayo harapan. Battlefield. Bakit ako magpamili ng kamatayan na anong edad o basta ako sundalo. Ako'y handang mamatay. Ang sinasabi ko lang sa gobyerno, huwag kalimutan. Kasi yung buhay namin, inalalay mo sa ating bayan. The least that we can do, ladies and gentlemen, is really na huwag natin pabayaan. Pamilya yan. Ang sekreto, ang nagbibigay sa kanilang psychologist, pamilya. Ano ang mangyari sa mga anak ko? Hindi pa yung asawa, palitan mo na yan. Ako, palit ako 2 beses na eh. Pero anak. May ganyang payo ba yung current president ngayon? Alam mo yun, talagang very mentally healthy. No? Yung punong-puno ka ng thoughts na alam mong merong magandang dulot yung serbisyo mo. Very healthy ba na ito yung baon-baon ko, yung mga wisdom and thoughts ng aming commander-in-chief. So here I go, papasok ako sa battlefield with all my capacity to defend the country. Sarap eh. Sarap pakinggan, sarap makinig. Hindi pwede yan. Anak is anak. So, hiwalay ako sa asawa ko, pero alam ko, mahirap basta, lalo na yung lalaki, yung anak natin babae. Kalala tayo na. So, disabuse your mind not to think of so much. Concentrate ka na lang sa rehab mo. Then we'll take care. At mayroon akong, magagawa ako ng programa. Na pagkatapos, kung hindi ka na talaga gagawa ng programa sa Banatan, you can have a very dyan sa Banatan program. Ano? Na pagkatapos, kung hindi ka na talaga pwede dyan sa Banatan, you can have a very functional and productive life. Ang importante, ano ang gawin mo from this kung hindi ka na makabalik sa battlefield. So, sa mga nagsasabi na si Marcos Jr. lang ang merong ganito, promotion, na tinulungan nung sila ay disabled na, hindi po. Ito po ang unang gumawa niyan. Yung kinidnap ninyo, dinala ninyo sa dahig, ang totoong may malasakit sa mga sundalo at kapulisan. In fact,
Itong ginawa ni Presidente Duterte noon ay taasan ang sahod ng mga ng tao. Hindi lang kasi sabi niya, hindi ano lang naman yan pulis at saka AFP lang yan Pero hindi, tingnan ninyo ito. Kahit nga teacher Public school supervisor. Kasi teacher all over life. Sa totoo lang, ang malapit sa akin, sa puso, ang mga maestra. Pero nung nag-increase ako ng salary, I already saw what was happening. Pati ngayon, nakikita ko na how it will develop within the next 5 years. I see it's so a host of problems that we need money all the time for everyone na hindi naman talaga magkasya. So nakatarget ako doon. We were doing fine. Our rating is BBB. Wow. Next to that is A. Ang credit, natin. Because hanggang ngayon, pinahiram tayo, pero mababa na lang. Kasi wala tayong pambayad, but DBP and World Bank were maybe a good spirit in them, allowed us to borrow money to buy COVID. So, klaro po yan Hindi lang pong mga military uniform personnel natin, kundi pati mga guro. And tignan natin ang kapulisan, ganun din. Davao City progressed tremendously, progressively, because of the police and the military who gave me their full support. So in return, what can I do for you, my dear policemen, police officers? I have increased your salaries. You are the first double your present salary. By December, you have gotten the full. Wow. Sino hindi matutuwa? And I included the Armed Forces of the Philippines and the PDEA. Oh, pati PDEA. Same. Working and gambling with your lives, facing criminals. Diba ang saya? Tapos hindi lang yan. Pati pension. Ano nangyari sa iyo, Lacson? Diba ikaw ang saksi dito dahil kayo yung gumawa ng batas? At si Senador Panfilo Lacson kay Paulong Rodrigo Nagpasalamat si Senador Panfilo Lacson kay Paulong Rodrigo Duterte dahil sa pagtaas ng pensyon ng mga military and uniform personnel o MUP. Ayon kay Lacson, pinirmahan na ni Paulong Duterte ang Joint Resolution No. 1 at aprobado na ng Department of Budget ang pension hike. Sinabi ng senador na miyembro ng PMA Class 1971 na sa ngalan ng 220,000 MUP retirees ay habang buhay siya magpapasalamat sa punong ehekutibo at anya ang gagawin na lang ng mga retirado ay patuloy na huminga. Una lang inilabas ng DBM ang pension requirements para sa mga retiradong sundalo, pulis, bombero at jail officers. Nagpalabas na rin ang kagawaran ng higit 50 bilyong piso para sa pagtaas ng pensyon. Binanggit din ni Lacson na co-author niya sa resolusyon si Senador Gringo Honasan at hiniling din niya ang karagdagang 15,000 pesos na dagdag sa old age pension ng higit na nasa 4,800 ng higit. Diba? Ngayon, anong ginawa niyo kay Tatay Digong? Itong si Marcos Jr. na-realize niya na may potential talaga na mag-a-atras ng suporta yung sundalo sa kanya. Kaya anong ginagawa niya? Kahit itanggi pa nila, kahit itago pa nila, hindi talaga nila may tatago na merong posibilidad nag-aambang kudita kung hindi man ay pagsuporta kay Vice President Sara Duterte. Bakit kanyo? Yung recent na survey ni
VP Sara, ang taas-taas eh. So, itong mga sundalo, hindi po yan sila tulog. Nakikita nila, wala nga lang silang choice ngayon. But, sooner or later, kahit suhulan mo pa ng ganyang dagdag taas ng sahod o ano, they know who is the real working leader. So, itong pamamaraan ni Marcos Jr., yung akala mo, concern siya sa mga militar, isa itong kaplastikan. Kasi bakit after 3 years, sa kanya naisip na gawin ito? Noong 2023, binawasan niya yung pension ng mga sundalo. Tapos gusto pa niya mag-contribution ang mga sundalo para sa kanilang pension later on. Diba? Hindi niya naisip yon. Hindi niya naisip or wala siyang concern sa mga nagbubuwis ng kanilang buhay para sa bayan. Tapos ngayon nakala, sabi nila, palakpakan kasi tataasan yung sahod. Ay, patapos na. Tapos ito pa nakakatawa, 3 tranche yan. 2026, hindi, maliit pa. 2026, dagdagan. 2027, dagdagan. 2028, dagdagan. Bakit 3, parang ano pa, parang installment pa? Hindi kagaya ni PRD na pag taasan mo na. Ibig sabihin, para 26, 27, 28, para matapos ang inyong termino. Isa kang ubod na plastic, hindi sincere, at budol na leader. Yun lang ang masasabi namin sa iyo.